Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Renan. Ito ay kwento ng kanyang ninuno na pinagpasapasahan sa kanilang angkan. Walang eksaktong taon. Sikihor. Langis. Isa ito sa karaniwan na sa may alam sa lihim na karunungan. Ito ang bagay na hindi mawawala sa mga taong naniniwala sa kababalaghan. Kahit sa mga normal na tao meron din ito. Ang gamit. Pangontra, panghilot, at higit sa lahat ang langis. Mabisang proteksyon sa mga aswang. Pero paano kung ang langis na karaniwan nating alam may tinatago palang lihim? Ito ay kakaibang kwento ng isang angkan. Laganap ang mga kwento ng mga mangkukulam, mambabarang, at mga aswang na umiiwas sa liwanag ng araw. Isa sa pinakatanyag na lihim na gamit ng mga nilalang, isang itim na langis. Malapot na galing sa mga ugat, dugo ng hayop, at bulong ng mga engkanto. Ayon sa matatanda, ang langis na ito ay hindi basta-basta nakikita ng ordinaryong tao. Kapag napahid sa balat, mawawala ang anyong ng tao, nagiging halimaw. Ang iba ay lumilipad, nagkakaroon ng pakpak na parang paniki, matutulis ang mga kuko, na kayang bumasag ng bintana sa isang iglap. Sa isang baryo sa San Juan, may isang dalaga na nagngangalang Rosa. Siya'y kilala sa kagandahan at kabaitan, kaya't kinaiinggitan ng ilang kapitbahay. Isang gabi habang nag-iigib siya ng tubig sa poso, may matandang babae na lumapit at nag-alok ng maliit na bote ng langis. "Iha, kunin mo to. Langis ng proteksyon. Ipahid sa katawan tuwing gabi. Walang makakalapit na masama sa'yo." Inabot ng matanda ang maliit na bote. Ngunit ng singutin ni Rosa. Kakaiba ang amoy. Mapanghi. Parang dugo na hinalo sa usok ng apoy. Napatingin siya sa mga mata ng matanda. Purong itim ang mga ito. Walang puti. Kinilabutan siya at tumanggi. "Salamat po, pero hindi ko po yan kailangan." Ngumiti ang matanda, pero makikita ang inis. Umurong at naglaho sa dilim. Kinabukasan hindi nakabangon si Rosa nang hina. Gabi-gabi ay binabangungot. Palagi niyang napapaginipan ang isang tinig na bumubulong. "Isalin mo ang langis. Isalin mo ang langis. At ikaw ay gagaling." Nagsimula siyang manlumo. Hindi makakain at palaging malamig ang pawis. Napansin ng kanyang ina at naghanap ng tulong sa isang albularyo mula sa kabilang bayan. Dumating ang albularyong si Kaapong, isang matanda na may hawak na krus at maliit na bote ng langis ng nyug. Tinignan niya ang dalaga. Hinaplos ang noo at kagad nagsalita. May nagmarka sa kanya. Siya'y pinipilit na gawing kasapi ng mga nilalang ng kadiliman. Ang langis na inalok sa kanya kagabi ay hindi pangontra, kundi panimula ng sumpa. Nagdasal si Kaapong. Naglagay ng asin at bawang sa paligid ng bahay. Nagbigay siya ng babala. Babalik sila. 3 gabi mula ngayon. Yon ang pinakadelikado. Lumipas ang unang gabi. Tahimik ang paligid ngunit bandang hating gabi. May narinig silang kaluskos sa bubong. May mabigat na yabag. Kasunod ng pagaspas ng pakpak na parang higanting paniki. Nagsinde ng lampara si Kaapong, sabay saboy ng asin sa kisame. Nakarinig sila ng malalakas sa sigaw. Huni na parang hayop na nasusunog.
Hindi mapigilan ng ina ni Rosa na mag-alala dahil sa naririnig, nararamdaman sa paligid. Lumipas ang mga oras. Ganon at ganon pa rin ang ginagawa ng matanda. Mapalayas lamang ang mga demonyo. Sumapit ang 4:00 ng madaling araw. Doon pa lamang tumahimik ang paligid. Nakahinga ng maluwag si Kaapong at Aling Milagros. Unang gabi pa lamang ito, Milagros. At ganito na sila kasugapa. Huwag kang mag-alala. Poprotektahan ko ang anak mo sa abot ng aking makakaya. Magpahinga ka na. Ay, salamat sa Diyos. Wala na ang mga demonyong yon. Nagsasalita pa si Mang Apong. Pero paglingon niya kay Aling Milagros ay nakatulog na pala ito. Yakap-yakap ang anak habang humihilik. Habang lumilipas ang oras, naghahanda na si Kaapong ng kanyang gagawin sa mga susunod na gabi. Pangalawang gabi, mas mabigat ang presensya. May kumakalabog sa bintana. At sa liwanag ng buwan nagising si Rosa. Nakita niya ang 3 nilalang na nakatayo sa puno ng mangga. Hubad. Mahaba ang kuko. Ang isa'y hawak ang parehong boteng inalok sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab, sabay-sabay na bumubulong. Isalin mo ang langis. Isalin mo, Rosa. Ikaw ay amin. Nanlumo si Rosa at halos bumigay ang katawan. Ngunit pinagtibay siya ng albularyo. Inusal ang orasyon habang dinidikit ang krus sa noo ng dalaga. Habang nag-uusal, kasabay din na nag-uusal ang 3 babae sa labas ng bahay. Tila ba naglalaban ang mga ito gamit ang dasal. Sa kalagitnaan ng gabi, biglang tumahimik. Nawala ang bigat ng presensya sa paligid. Napabulaslas na lamang si Kaapong at napasigaw. Mga demonyo, walang kasalanan ng bata sa inyo. Tanda, wala kang ideya kung ano ang kaya kong gawin. Huwag kang makialam. Wala ka namang laban. Lalabas sana si Kaapong para harapin ang mga nilalang. Pero paglabas niya ay wala na ito. Bigla na ring tumahimik ang gabi na tila ba walang nangyari. Bumalik na sa loob si Kaapong at nanlumo. Napamura ng malakas. Nang mga oras na yun, pinuno ni Kaapong ang paligid ng bahay ng mga malalakas na pangontra. Kinausap si Milagros. Walang lalabas buong araw upang walang makapasok na mga demonyo sa bahay. Hihintayin natin sila mamayang gabi. Uubusin ko ang mga demonyong yan. Dumating ang 3 gabi. Nawalan ng buwan. At ang buong baryo ay nababalot ng isang makapal na kadiliman. Isang perpektong tagpo para sa mga nilalang ng gabi. Habang maimbing na natutulog si Rosa, ang kanyang katawan ay nagsimulang mangisay. May hindi nakikitang puwersa na pilit na hinihila mula sa kanyang kinalalagyan. Sa labas nagkukumpulan ang 3 nilalang. Sa ilalim ng gabi na walang bituin, ang anyo ng matandang babae ay nagbago. Hindi na isang inosenteng matanda, kundi pinunong aswang. Ang kanyang balat ay tila tuyong kalabaw. Ang buhok ay buhaghag. Gumagalaw pa sa kanyang ulo. Ang mga ngipin, matatalas, handang-handang kumatay. Isang pahid lang, Rosa. Magiging kaysa ka namin. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa kadiliman, nagdudulot ng matinding takot sa puso ng mga nakakarinig. Ngunit hindi nagpatinag si Kaapong. Mula sa kadiliman sumugod siya ng may determinasyon. Maigpit na hawak ang bote ng banal na langis ng nyug. Hindi ko papayagang magyari yan. Ibinuhos niya ang langis sa lupa.
Lumikha ng isang proteksyon na bilog sa kanilang paligid. Nagsaboy ng asin at nagbigkas ng dasal. Biglang kumidlat at nagliwanag ang buong paligid. Ang mga aswang ay napasigaw sa sakit. Ang mga balat ay nagliyab. Nagtakbuhan. Pero huli na ang lahat. Ang langis at asin. Napakalakas na pangontra. Nang makita ng pinunong aswang na nabigo ang mga alagad, siya mismo ang sumugod. Sinubukan niyang hablutin si Rosa, ngunit mabilis na tumalon si Kaapong sa pagitan nila. Hindi kita hahayaang makuha siya! Nagsimula ang matinding laban. Ang pinunong aswang ay malakas, mabangis. Ang kanyang mga kuko ay humahampas na parang mga talim. Ngunit si Kaapong, may pananampalataya at proteksyon ng banal na langis. Sa bawat atake ng aswang umiiwas si Kaapong at sa bawat pagkakataon, isinasaboy niya ang langis sa aswang. Ang pinunong aswang ay sumugod. Sinubukang sipain si Kaapong. Kaso nga lang mabilis na nakailag. Gumulong si Kaapong sa lupa at sa isang iglap. Bumangon at isinaboy ang langis sa mukha ng aswang. Ang aswang ay napasigaw sa sakit. Hinawakan ang kanyang nasusunog na muka. Kahit kailan, hindi kayo mananalo! Wika ni Kaapong habang patuloy na sinasaboy ang langis. Ang aswang ay nagalit. Nagpakawala ng isang malakas na atake. Tumilapon si Kaapong ngunit kaagad ding nakabangon. Sa kabila ng kanyang pagod at sakit, hindi siya sumuko. Alam niya na ang kaligtasan ni Rosa at ng buong baryo ay nakasalalay sa kanya. Sa huli, hindi na kinaya ng pinunong aswang ang sakit. Umangil ito ng napakalakas at saka lumipad kasama ang iba pang nilalang. Naiwan ang bote ng langis ng Siquijor. Ibinaon nito ni Kaapong sa ilalim ng punong balete na may krus at orasyon. Gumaling si Rosa at hindi na muling nagbalik ang mga aswang. Ang baryo ay muling natahimik sa proteksyon ng kanilang pananampalataya at tapang ni Kaapong. Lumipas ang mga taon. Si Rosa ay nakapag-asawa at nagkaroon ng 2 supling, si Miguel at Elena. Ang asawa naman ni Rosa ni si Arturo, namatay dahil sa aksidente habang nangingisda. Inabutan siya ng malakas na bagyo. Tumaob ang bangka at hindi na siya nakabalik pa. Kinabukasan natagpuan na mamangisda ang kanyang katawan na inanod sa dalampasigan. Simula noon mag-isang itinaguyod ni Rosa ang mga anak. Pilit tinabayan ang kalooban sa kabila ng sakit ng pagkawala ng asawa. Sa puso ni Rosa, umaasa siyang tuluyan ng nalimutan ang nakaraan. Ang bangungot ay isa na lamang alaala, ngunit ang kapayapaan ay madalas panandalian lamang. Isang gabi, habang abala siya sa paglilinis ng lumang aparador, natagpuan niya ang isang maliit na tela na nakabalot. May kakaiba sa tela na tila ba may nagtatago sa loob nito. Nang buksan, bumungad sa kanya ang parehong bote ng langis ng Siquijor na ibinaon ni Kaapong ng mga panahong iyon. Nanlamig ang buong katawan. Alam niyang hindi dapat naroon ng bote. Ang takot ay bumalot sa kanya na parang isang makapal na kumot. Lalo siyang kinilabutan nang makita niyang nakaukit sa mismong bote ang kanyang pangalan, Rosa. Ang mga titik ay sinulat gamit ang dugo, nagpapaiwatig ng isang madilim na kasaysayan. Sa kanyang pagkabahala, pinatawag niya si Kaapong, ngunit sa pagdating ng matanda, nanginginig ang kanyang mga kamay na parang dahon sa hangin. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala na tila ba nakakita siya ng isang multo. Hindi pwedeng nandito ito. Ibinaon ko to roon sa ilalim ng punong balete.
Sigurado kong walang sino man na makakakita o makakakuha nito. Kung bumalik man ang bagay, ibig sabihin may nagbukas ng libingan ng balete. Nalaman nila na isang batang lalaki sa baryo ang naglaro malapit sa puno ng balete at nahukay ang bote. Nang mahawakan daw ng bata ang bote, kinabukasan ay bigla itong nagkasakit at ayaw ng gumising. Ang kanyang katawan ay nilalagnat. Ang mga mata, nakapikit na parang natatakot na makita ang isang bagay na hindi dapat makita. Habang pinag-uusapan nila ang kaganapan, narinig nila ang boses ng matanda sa labas ng bahay. Ang tinig ay pamilyar, ngunit hindi niya matukoy kung saan niya ito narinig. Nang sumilip si Rosa sa bintana, naroon muli ang matandang babae. Ang pinunong aswang na akala nila'y nasunog at tuluyan ng nawala. Ngunit ngayon, mukha itong mas bata. Ang kanyang balat ay hindi nagusot. Ang kanyang mga mata ay maliwanag na pula na parang apoy. Hindi ako nawala. Hindi niyo ba alam, Rosa? Ang langis ay pagmamay-ari ng iyong angkan. At ngayon ikaw ang napili. Ikaw ang susunod na magdadala ng langis. Nanginginig si Rosa. Ang mga salita ng matanda ay tumatagos sa kanyang puso na para bang makarayom. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tumuro ang matanda sa kanyang panganay na anak na si Miguel. Kung hindi ikaw, siya ang magiging kasapi. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Miguel na tila ba sinusuri ang kaluluwa. Nalaman ni Kaapong ang katotohanan. Hindi lamang proteksyon o sumpa ang langis na ito. Ito ay pagpasa ng kapangyarihan. Kada henerasyon, may kailangang pumalit na magdadala ng langis. At dahil tumanggi roon si Rosa, ngayon ay pinipilit ng matanda na siya o ang kanyang anak ang magiging kasunod. Ang langis ay hindi lamang isang bagay, kundi isang pamana na kailangang ipasa sa susunod na henerasyon. Nagpasya si Rosa. Pipiliin niyang harapin ang sumpa para mailigtas ang anak. Hindi niya hahayaang magdusa ang kanyang anak sa kaparusahan na dapat ay para sa kanya. Ngunit bago niya mahawakan ang bote, biglang tumakbo si Miguel at siya mismo ang humawak dito. Nagliyabang paligid. Bumagsak ang bata na walang malay. Ang init ay tila ba nagmumula sa impyerno at ang amoy ng nasusunog na balat ay pumuno sa hangin. Nang magising siya, pula na ang kanyang mga mata. Sa kanyang palad ay bakas ang hugis ng bote. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang kakaibang liwanag. Tila ba may ibang nilalang na sumapi sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, natuklasan ni Kaapong ang nakatagong lihim. Ang matandang babae at si Rosa ay magkatugo. Angkan pa daw ni Rosa ang unang nakipagkasundo sa mga nilalang ng dilim upang magkaroon ng kapangyarihan laban sa mga Kastila. Bilang kabayaran, ang kanilang lahi ay kailangan magmana ng langis sa bawat henerasyon. Ang kasunduan ay ginawa sa dugo. Hindi ito maaaring baliin. Kaya't hindi talaga tumatakas ang langis. Hindi ito nawawala. Bumabalik ito sa tunay na linya ng dugo. Ang langis ay isang sumpa. Ngunit ito rin ay isang kapangyarihan na hindi maaaring takasan. At ngayon, hawak ng anak ni Rosa ang kapangyarihan. Hindi niya alam kung kakampi ba siya o magiging halimaw na mas malakas pa kaysa sa matandang babae. Ang kanyang anak ay nasa bingit ng kadiliman. Hindi niya alam kung paano siya ililigtas. At mula sa dilim, narinig muli ang bulong. Ang langis ay sa atin. Ang langis ay sa dugo mo. Ang bulong ay parang nagmumula sa lahat ng direksyon na bumabalot sa kanila na parang isang hindi nakikita na kamay.
Hindi alam ni Rosa kung ano ang gagawin. Ang kanyang anak ay nasa panganib. Ang kanyang pamilya ay sinumpa. Ngunit hindi siya susuko. Harapin niya ang sumpa. Ililigtas ang kanyang anak. Lumipas sa mga araw, linggo at buwan. Si Miguel ay nagbago. Hindi na siya ang dating batang masayahin at mapagmahal. Ang kanyang mga mata ay madilim. Ang mga kilos ay laging tahimik. Isang gabi habang natutulog si Rosa, narinig niya ang isang kaluskos sa labas ng kwarto. Nang buksan ang pintuan, nakita niya si Miguel na nakatayo sa dilim. Ang mga mata ay nagliliyab na pula. Ang mga kamay, hawak ang bote ng langis ng sikihor. Inay, kailangan kong gawin to. Kailangan kong tanggapin ang sumpa. Hindi. Hindi mo kailangang gawin yan, Miguel. May paraan pa. Walang ibang paraan, inay. Ito na ang kapalaran. Naglaho si Miguel sa dilim. Sinundan siya ni Rosa. Kaso nga lang huli na ang lahat. Nakita niya si Miguel na nakatayo sa gitna ng punong balete. Sa kanyang paligid nagkukumpulan ang mga aswang. Maligayang pagdating, Miguel. Ikaw ang susunod na magdadala ng langis. Hindi na nakayanan ni Rosa ang nakita. Sumugod siya kay Miguel ngunit hinarang ng mga aswang. Miguel, huwag ka maniwala sa kanila. Hindi siya pinakinggan ni Miguel. Sa isang iglap ininom niya ang langis. Nagliyab ang buong katawan. Ang mga aswang ay nagsigawan sa tuwa. Nang matapos ang apoy, wala na si Miguel. Sa kanyang lugar nakatayo ang isang nilalang na mas malakas pa kaysa sa matandang babae. Ang nilalang ay tumingin kay Rosa. Sa kanyang mga mata walang pagmamahal o awa. Tapos na ang lahat. Ako na ang namumuno ngayon. Nang gabing yon nagdilim ang buong isla. Ang sumpa ng langis ng sikihor. Nagtagumpay. Ngunit hindi pa ito ang wakas. May pag-asa pa. Ang kapatid ni Miguel na si Elena, hindi sumuko. Alam niyang may paraan para talunin ang sumpa. Sa tulong ni Kaapong, natuklasan nila ang lihim ng langis ng sikihor. Nalaman nila na ang langis ay maaaring labanan ng isang tao na may dalisay na puso at malakas na pananampalataya. Kailangan nilang hanapin ang isang taong may ganitong katangian at ang taong iyon maaaring si Elena mismo. Harapin ni Elena ang kanyang kapatid. Harapin niya ang sumpa. Ililigtas ang kanyang pamilya. Ngunit ang laban ay naging mahirap. Kailangan niyang harapin ang sariling mga demonyo. Kailangan niyang harapin ang kanyang takot. Kailangan niyang harapin ang katotohanan na ang kanyang kapatid ay hindi na ang dating Miguel. Ngunit hindi siya susuko dahil mahal niya ang kapatid. Handa siyang gawin ang lahat para iligtas ito. Sa mga sumunod na araw matapos ang pagkawala ni Miguel, nabalot ng matinding kalungkutan ng baryo. Ngunit sa puso ni Elena, may nag-aalab na apoy ng determinasyon. Alam niyang hindi siya maaaring magpatalo sa kalungkutan dahil kailangan niyang maging handa sa anumang panganib na maaaring dumating sa kanya. Kinausap ni Elena si Kaapong, ang matanda at marunong na albularyo ng baryo. Ibinahagi niya ang kanyang pangamba, ang kanyang determinasyon na harapin ang sumpa. Nakita ni Kaapong ang tapang at pananampalataya sa puso ni Elena. Nagpa siyang tulungan ito. Elena, hindi sapat ang iyong puso at pananampalataya upang labanan ang kasamaan. Kailangan mo magsanay at matutunan ang mga lihim ng mga ninuno. Kailangan mong maging ganda sa anumang hamon na darating.
Kaya't nagsimula na ang pagsasanay ni Elena sa ilalim ng pamamahala ni Kaapong. Araw-araw bago pa man sumikat ang liwanag, gumigising si Elena upang makipagkita kay Kaapong sa gilid ng kagubatan. Una, tinuruan siya ni Kaapong ng mga sinaunang dasal at orasyon. Ipinakilala niya si Elena sa mga espiritu ng kalikasan. Tinuruan siyang humingi ng kanilang tulong at proteksyon. Ang mga dasal at orasyon, hindi lamang mga salita. Ito ay mga kasangkapan upang makipag-ugnayan sa mga espiritu at humingi sa kanila ng biyaya. Kailangan mong bigkasin ang mga ito ng may puso at paninindigan upang marinig kanila tulungan. Tinuruan ni Kaapong si Elena ng mga dasal para sa iba't ibang okasyon. Dasal para sa proteksyon. Dasal para sa pagpapagaling. Dasal para sa lakas ng loob. Pinaintindi niya kay Elena na ang bawat dasal ay may kapangyarihan. Kailangan lamang itong gamitin ng may tamang intensyon. Pagkatapos, tinuruan siya ni Kaapong ng mga sinaunang paraan ng pagpapagaling. Ipinakilala niya si Elena sa mga halamang gamot. Tinuruan siyang kilalanin ang kanilang mga katangian at gamit. Ang kalikasan ay puno ng mga gamot na makakatulong sa atin. Kailangan mo lamang matutunan kung paanong gamitin ang tama. Kailangan mong maging mapanuri at maingat upang hindi ka makapanakit sa iba. Ipinakita ni Kaapong kay Elena ang iba't ibang halaman na may kakayahan na magpagaling. Dahon ng bayabas para sa sugat, luya para sa sakit ng tiyan, bawang sa impeksyon. Tinuruan niya si Elena kung paanong timplahin ang mga ito upang maging gamot at kung paano ipapainom sa may sakit. Hindi lamang pisikal na pagsasanay ang ginawa ni Elena, tinuruan din siya ni Kaapong ng mga paraan upang palakasin ang isipan at espiritu. Tinuruan niya si Elena ng pagpapakalma ng isipan upang maging kalmado sa lahat ng oras. Ang isip ay isang malakas na kasangkapan. Kailangan mong matutunan kung paano ito kontrolin upang hindi ka mapadala sa takot at pangamba. Kailangan mong maging matatag at matapang upang harapin ang anumang hamon na darating. Sa pamamagitan nito, natutunan ni Elena na kontrolin ang kanyang mga emosyon, maging kalmado sa gitna ng kaguluhan. Natutunan niyang pakinggan ang intuisyon, magtiwala sa sariling kakayahan. Sa loob ng maraming buwan, walang patid na nagsanay si Elena sa ilalim ng pamamahala ni Kaapong. Hindi siya nagreklamo o sumuko. Kahit gaano pa kahirap ang pinagdadaanan, alam niya ang kanyang pagsasanay ay para sa ikabubuti ng baryo at ng kanyang sarili. Sa paglipas ng panahon, nakita ni Kaapong ang pagbabago kay Elena. Ang dating batang babae na puno ng takot at pangamba, naging isang matapang at malakas na mandirigma. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at determinasyon, at ang kanyang isipan puno ng karunungan at kaalaman. Elena, handa ka na. Natutunan mo na ang lahat ng kailangan mong malaman. Ngayon ikaw na ang bahala upang harapin ang iyong kapalaran. Hindi pa nagtatapos ang kwento. Alam ni Elena na marami pa siyang kailangang matutunan. Alam niya ang kanyang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Sa kanyang puso, kailangan niyang harapin ang kapalaran. Kailangan niyang maging handa sa anumang hamon na darating. Dahil sa huli, ang tapang at pananampalataya ang magliligtas sa kanya. Lumipas ang mahabang panahon nang kunin si Miguel. Nabuhay sa takot ang baryo. Hindi sigurado kung ano ang kahihinatnan ni Miguel. Si Rosa ay nabubuhay sa patuloy na pag-alala. Ang kanyang puso ay kumikirot para sa kanyang nawawalang anak. Si Elena, bagaman puno ng kalungkutan,
Itinuon ng isipan sa pagsasanay kasama si Kaapong, naghahanda sa hindi maiiwasang araw na kailangang harapin ng kapatid. Mga kakaibang pangyayari ang nagsimulang bumagabag sa baryo. May mga nawawalang hayop, biglang natutuyo ang mga pananim, at tila may malamig na hanging patuloy na umiihip sa mga kalsada. Ibinubulong ng mga taga-baryo ang pagbabalik ng aswang. Ang kanilang takot ay lumaki sa bawat araw na lumilipas. Isang gabi, ipinatawag ni Kaapong si Elena at Rosa sa kanyang kubo. Seryoso ang muka. Ang mga mata ay naglalaman ng matinding kalungkutan. Dumating na ang oras. Ganap nang niyakap ni Miguel ang sumpa. Isa siyang malakas sa aswang. Mas malakas pa kaysa sa dating matanda. Napagulgol si Rosa. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pighati. Si Elena, bagaman kumikirot ang puso, nanatiling matatag. Nasaan ho siya, Kaapong? Nasa puno ng balete. Doon niya kinuha ang kapangyarihan. Doon mo siya kailangang harapin. Pinigilan siya ni Rosa dahil magkapatid silang dalawa. Hinawakan ni Elena ang kamay ng ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at determinasyon. Alam ko, Nay, pero kailangan kong gawin ang bagay na to. Kailangan kong protektahan ng baryo. Kailangan kong iligtas si Miguel kung may natitira pa sa kanya. Inabot ni Kaapong kay Elena ang isang maliit na supot na puno ng may basbas na asin at isang kahoy na krus. Poprotektahan ka nito pero hindi sapat. Kailangan mong umasa sa iyong lakas, sa iyong tapang at pananampalataya. Tandaan mo ang lahat ng itinuro ko sa iyo. Huwag na huwag kang mawawala ng pag-asa. Nagpaalam si Elena sa ina. Umalis patungo sa punong balete. Ang hangin ay lalong lumamig sa bawat hakbang na kanyang ginagawa. Ang mga anino ay tila humahaba at bumabaluktot sa kanyang paligid. Ang takot ay dama. Ngunit nagpatuloy si Elena. Ang kanyang puso ay puno ng halo ng pangamba at determinasyon. Habang papalapit siya sa punong balete, naririnig niya ang nakakakilabot na halakhak. Umaalingaw-ngaw sa buong gabi. Halakhak ni Miguel, ngunit baluktot at pilipit. Puno ng masamang kagalakan na nagpanginig sa kanyang tuhod. Alam ni Elena na dumating na ang oras. Haharapin niya ang kapatid. Ang dating mabait at mapagmahal na si Miguel, ngayon ay isang malakas na aswang na nilamon ng kadiliman. Sa ilalim ng madilim na gabi, kung saan ang buwan ay nagtatago sa likod ng makapal na ulap, naganap ang paghaharap ni Elena at ni Miguel sa gitna ng punong balete. Ang punong balete, may edad na 100 taon, tila isang saksi sa mga lihim at kasamaan ng nakaraan. Ang mga sanga nito umaabot sa kalagitnaan na para bang may kamay ng isang demonyo. Ang maugat, kumakapit sa lupa na parang mga ahas, nagbabantay sa kanilang teritoryo. Sa paligid nila, nagkukumpulan ang mga aswang. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa kasamaan at gutom. Ang kanilang mga katawan ay balot ng kadiliman. Ang kanilang mga tinig, umaalingaw-ngaw sa hangin na parang bulong ng impyerno. Ang hangin ay puno ng takot at pangamba. Tila ba mga nilalang na nakikiisa sa kanilang pagharap. Miguel, alam kong nandyan ka pa. Labanan mo ang sumpa. Huwag mong hayaang lamunin ka ng kadiliman. Mas malakas ka kaysa rito, di ba? Nanginginig ang tinig ni Elena, ngunit puno ng determinasyon at pagmamahal. Sinubukan niyang abutin ang puso ng kapatid na nagtatago sa ilalim ng makapal na balot ng sumpa. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Miguel. Ang kanyang mga mata na pula na parang dugo,
Ang kanyang muka ay puno ng galit at pagkamunhi. Ang katawan ay tila ba pinaglalaroan ng hindi makitang puwersa na nagpapahirap sa kanya na kontrolin ang mga kilos. Sumugod siya kay Elena na parang isang hayop na nasusukol. Ang kanyang mga kuko ay handang dumagit at pumatay. Nagsimula na ang matinding labanan. Tila ba isang sayaw ng kamatayan sa ilalim ng kalangitan. Si Elena ay hindi kasing lakas ni Miguel sa pisikal na aspeto, pero meron siyang isang bagay na wala ang kapatid. Isang dalisay na puso at malakas na pananampalataya. Ang kanyang mga atake ay mabilis at maliksi. Tila ba mga sinag ng liwanag na sumusubok na tumago sa kadiliman. Sa bawat suntok, kalmot at sipa ni Miguel, umiiwas siya at nagdarasal. Humingi ng tulong sa mga puwersa ng kabutihan. Ang kanyang mga panalangin ay tila ba mga ilaw na sumusubok na tumago sa kadiliman, na naghahanap ng kahit isang bahagi ng kanyang kapatid na maaari pang mailigtas. Ngunit si Miguel ay hindi nagpatinag. Ang kanyang mga atake ay lalong naging mabagsik. Ang kanyang galit ay lalong lumakas. Ang sumpa ay tila ba nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi na kayang pantayan pa. Mas lalong humirap kay Elena ang sitwasyon. Sa isang iglap, sinipa niya si Elena sa sikmura na nagdulot sa kanya na tumilapon sa malayo. Ang katawan ay bumagsak sa lupa. Ang isipan ay napuno ng sakit at pagod. Ngunit hindi sumuko si Elena. Alam niyang hindi siya maaaring magpatalo dahil ang kaligtasan ng kapatid at ng buong baryo ay nakasalalay sa kanyang mga kamay. Bumangon siya. Muling hinarap si Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at pagmamahal. Miguel, tumigil ka na. Hindi kita susukuan. Alam kong kaya mong labanan ng sumpa. Alalahanin mo ang pinagdaanan natin. Sinubukan niyang gisingin ang kapatid sa pamamagitan ng pagpapaalala. Umaasang kahit sa isang bahagi niya, makakarinig ito. Nang mga sandaling iyon, tila ba may nagbago kay Miguel. Ang mga mata ay bumalik sa dati. Ang muka ay lumambot. Ang mga kamay ay nanginginig. Ang katawan ay tila ba naguguluhan. Elena, tulungan mo ako. Ang kanyang tinig ay halos pabulong. Hirap na magsalita. Ang mga salita ay nagpapakita ng sakit at paghihirap na nagpapatunay na meron pa ring bahagi niya na lumalaban sa sumpa. Ngunit ang pagbabago ay panandalian lamang. Kagad bumalik ang kadiliman sa kanyang mata. Muli siyang sumugod kay Elena. Mas matinding galit at puot. Ang sumpa ay tila ba nagpapahirap sa kanya. Pinipilit siyang gawin ang mga bagay na hindi niya gustong gawin. Sa isang iglap, niyakap ni Elena si Miguel ng maigpit. Inusal niya ang mga dasal na ibinigay sa kanya ni Kaapong. Usalin mo lamang ito kapag wala ng ibang paraan. Ang kanilang mga katawan ay nagliyab. Isang nakakasilaw na liwanag na nagdulot sa mga aswang ng matinding takot. Ang punong balete ay nagsimulang yumanig. Tila ba nagagalit sa kanilang ginagawa. Nang matapos ang apoy, wala na si Miguel. Biglang napayak si Elena. Humagulgol habang ang katawan ni Miguel ay naging abo. Tinangay ng hangin. Ngunit sa kanyang lugar nakatayo si Elena. Nahawak ang bote ng langis ng sikihor. Ang kanyang katawan ay puno ng sugat at pasa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa tagumpay. Hindi siya tinamaan ng sumpa dahil ang puso ay dalisay. Ang kanyang pananampalataya ay malakas. Ang pagmamahal sa kapatid, nagbigay sa kanya ng lakas na labanan ang kasamaan. Itinaas ni Elena ang bote ng langis ng sikihor sa kalangitan. Isang malakas na tinig ang sinabi, "Tapos na ang sumpa." Nang mga sandaling iyon, gumuho ang puno ng balete. Tila ba sumusuko sa kanyang pagkatalo.
Ang mga aswang ay nagsigawan sa sakit at takot. Naglaho sa dilim. Huli na nang muling magpakita pa. Ang langis ng Sikihor ay nawala. Tila ba tinangay ng hangin na nagpapatunay na ang sumpa ay tuluyang tapos na. Sa wakas, nagkaroon ng kapayapaan sa baryo. Tila ba ang buong isla ay nakikiisa sa kanilang tagumpay. Pagkatapos ng laban, halos wala na sa sarili si Elena habang naglalakad pabalik sa kanilang bahay. Ang kanyang katawan ay puno ng sakit, ngunit ang kanyang puso ay mas masakit pa. Alam niyang ginawa niya ay tama, ngunit hindi pa rin niya maiwasang magdalamhati para sa kapatid. Pagdating sa bahay, nakita niya ang kanyang ina na nag-aantay. Tumakbo si Rosa kay Elena. Niyakap siya ng maigpit. Elena, anak ko, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Hindi nakasagot si Elena. Umiyak sa bisig ng ina. Sabihin mo sa akin, nasaan si Miguel? Huminga ng malalim si Elena at pinaliwanag ang katotohanan, maging ang paglisa ni Miguel. Sa pagtatapos ng kwento, napahagulgol si Rosa. Hindi niya kayang tanggapin ang nangyari sa anak. Hindi pwede. Hindi pwedeng mangyari. Wala na ang anak ko. Niyakap ni Elena ang ina. Umiyak silang dalawa. Nang mga sandaling iyon walang ibang mahalaga, kundi ang kanilang pagmamahalan, pagdadalamhati. Pagkatapos nun, humiwalay si Elena sa kanyang ina. Pinahid ang luha sa mata. Inay, alam kong mahirap, pero kailangan nating magpakatatag. Kailangan nating pagpatuloy ang buhay para kay Miguel. Tumango si Rosa at niyakap muli si Elena. Alam nila, ang kanilang buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. Ngunit alam din nila, kailangang harapin ang kinabukasan. Ngunit hindi pa dito natatapos ang kwento. Ang kapayapaan ay madalas panandalian lamang. Ang kasamaan ay palaging naghahanap ng paraan upang bumalik. Matapos ang pangyayari, si Elena ay naging isang bayani sa baryo. Kinilala at ginalang ng lahat. Ngunit hindi siya nagpakasaya sa kanyang tagumpay dahil alam niya, hindi pa tapos ang lahat. May isang misteryo na kailangang lutasin. Isang gabi habang naglalakad sa kagubatan, nakakita siya ng isang kakaibang liwanag sa malayo. Ang liwanag ay parabang nagmumula sa isang lugar na hindi pa niya lubos na nararating, na nag-uudyok sa kanya na sundan. Sinundan ng liwanag sa loob ng maraming oras hanggang sa narating niya ang isang maliit na bahay na hindi pa nakikita noon pa man. Ang bahay ay tila nagtatago sa gitna ng kagubatan, nag-aantay sa kanyang pagdating. Nang pumasok siya sa bahay, nakita ang isang matandang babae na nakaupo sa isang silya. Ang matandang babae, may hawak na isang bote na katulad ng langis ng Sikihor na nagdulot sa kanya ng takot at pagtataka. Maligayang pagdating, Elena. Matagal kitang inantay. Alam kong darating ka. Ang kanyang tinig ay puno ng karunungan. Tila ba alam ang nangyayari. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Bakit alam mo ang pangalan ko? Ang mga tanong, nagpapakita ng pagtataka at pag-aalala. Ako ang tagapagbantay ng langis ng Sikihor. At ako nagbabantay sa mga lihim nito. Ikaw ang napili para magmana sa akin. Ikaw ay may dalisay na puso. Malakas na pananampalataya. Paano nangyari to? Tinapos ko na ang sumpa. Wala na dapat ang langis ng Sikihor. Hindi mo tinapos ang sumpa, Elena. Pinigil mo lamang ito. Ang langis ng Sikihor, hindi maaaring mawala. Dahil ito ay bahagi ng kasaysayan at kultura. Kailangan itong ipasa sa susunod na henerasyon para hindi makalimutan ang nakaraan.
Pero ayoko. Ayoko maging bahagi ng sumpa. Ayoko makasakit ng iba. Hindi ka maaaring tumanggi, Elena. Ito ang iyong kapalaran at kailangan mo tong tanggapin. Pero huwag kang mag-alala. Dahil hindi ka nag-iisa. Nandito ko para tulungan at gabayan ka. Nang mga sandaling iyon nalaman ni Elena ang katotohanan. Ang sumpa ng langis ng Siquijor hindi maaaring tapusin. Dahil ito ay bahagi ng kanilang kasaysayan. Kailangan itong ipasa sa bawat henerasyon. Mula sa gabing yun, tinanggap ni Elena ang kapalaran bilang bagong tagapagbantay ng langis ng Siquijor. Sa tulong ng matandang babae, natutunan niyang gamitin ang kapangyarihan ng langis, hindi upang manakit, kundi upang ipagtanggol ang kanyang baryo laban sa kasamaan. Hindi na muli pang natakot, bagkus naging mas matatag ang isang babae na may pusong bakal, pananampalataya na hindi matitinag. Lumipas sa mga taon, naging tahimik muli ang kanilang buhay. Si Rosa ay namuhay na may sugatang puso, ngunit may pag-asa, unti-unting bumabalik dahil kay Elena. Ang baryo ay nanumbalik ang katahimikan. Ang pangalan ng kanilang pamilya, ginawang alamat ng mga tao hindi bilang mga isinumpa, kundi tagapagligtas. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, batid ni Elena ng sumpa ng langis, hindi kailanman mawawala. Kaya't naituro niya sa susunod na henerasyon ang aral na natutunan, ang kapangyarihan, hindi sukatan ng kadiliman o liwanag, kundi kung paano ito gagamitin. At sa bawat gabing dumaraan, habang sumisilip ang buwan sa ibabaw ng punong balete, may naririnig silang bulong. Ang langis ay sa atin, ngunit sa puso ng dalisay, ito ay magliliwanag. Sa uli, ang langis ng Siquijor ay hindi na lamang sumpa. Ito ay pamana ng katapangan, pananampalataya, kaya ito din ay kinilala bilang langis ng pag-ibig. Ang susunod na kwento mga kabayan mula sa mga dati nating storya pang marathon. Ito ay tungkol sa itak ng kidlat at gintong ahas. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Patrick. Taong 1984. Probinsya ng Sarangani. Tinitigang mabuti ni Patrick ang itak na nakasabit sa dingding. Isa ito sa daang-daang koleksyon ng patalim ng ama na si Tatang Dido. Ang natatanging sandata na walang katulad. Hindi lamang ordinaryo dahil naglalabas ito ng kakaibang enerhiya. Isang antingero ang kanyang ama. Mahilig mangolekta ng kung ano-anong patalim. Mula sa pinakamalit na balisong hanggang sa pinakamataas na katana na nakuha noon pang panahon ng pananakop ng mga dayuhan. Nakita niya kung paanong gamitin ng iba. Pero sa itak na nakasabit mas interesado. Anak, sa titig mong yan, parang mapupuro lang itak ka. Kung bibilangin ko, ilang oras ka nang nakatingin eh. Bakit? Tanong ni Tatang Dido pagpasok ng tahanan. Kakatapos lang nito sa pagsisibak ng kahoy. Tinabihan niya ang anak na nakatayo sa harapan ng nakasabit na itak. Hindi ko lang po maiwasang mapaisip sa itak na yan. Kung titignan parang ordinaryo lang oh. Gawa sa bakal. Pero kapag ginagamit nyo tay, lalo na kapag pangpatay sa nilalang, parang may kuryenteng lumalabas eh. Ano po ba talaga ang sandatang yan? Napangiti si Tatang Dido. Napatingin din sa itak. Mahabang kwento kung itatanong mo. Pero bibigyan kita ng kaunting impormasyon tungkol dito. Ang unang nagmay-ari niya ay si Lolo Solomon mo sa kanyang lolo na isa ring antingero.
Marami siyang alam tungkol sa iba't ibang patalim. Naging panday din kung minsan at yan ang unang sandatang hinulma mula sa tinunaw na bakal at isa pang bagay na nagmula sa kalikasan. Wala akong ideya kung anong bagay na yon pero ang sabi ni Lolo Solomon, mula daw sa kidlat. Sa katunayan sabay na buhay ang itak na yan at ang pagkuha ng pangil ng kidlat. Itong mutyang tangan ko mula din sa mga ninuno natin. Basta ang sabi ni Lolo, ang tanging tungkulin ng itak, iligtas sa mga nangangailangan Kaya kung naaalala mo, ilang beses kong ginamit yan kapag may nilalang na nagpaparamdam sa paligid. Pagpapaliwanag ni Tatang Dido. Kaso nga lang, nakulangan si Patrick sa sagot ng ama. Subalit maging si Tatang Dido mismo, limitado lang ang kalaman. Sa madaling salita, kalahating katotohanan lamang ang sinabi ng yumaong mga ninuno tungkol sa iniwan nilang sandata. Naalala ko po nung minsang ginamit yung itak na yan. Ano nga po palang tawag dyan? Ayon sa paniniwala ng ating angkan, itak ng kidlat ang tawag dito. Mahabang katahimikan ang namayani. Parehong napatitig sa itak. Ilang sandali pa, nagunahan sa paglabas nang marinig ang sigaw ng matandang mangangalakal. Si Tatang Dido ang sumalubong nito sa daanan. Manong Perto, anong nangyari sa'yo? Ang dungis mo. Aba, merong dugo yung dala mong sako. Ano ba yan? Punit ang damit ng matanda. Maraming galos. Madungis at isa na lamang ang tsinelas. Nanginginig pa sa takot. Tatang, pumasok po muna kayo. Kailangan niyong kumalma. Habang inaalalayan ang matanda papasok ng tahanan, dali-dali namang sinuri ni Patrick ang paligid. Alam niya na sa tuwing sasadya ang mangangalakal sa kanila, isa lang ang ibig sabihin. Nang wala namang mapansing kakaiba, pumasok siya sa loob ng kusina at nakinig sa usapan. Manong, ilang araw na kitang hindi nakita. Saan ka ba na malagi nitong mga nakaraan? Dinaanan kita sa kubo na tinitirhan mo pero wala ka. Kumusta ho ba kayo? Tanong ni Tatang Dido. Pasensya na kayo kung pumarito ako sa ganitong kalagayan. Sa katunayan, dapat kagabi pa ako nagpunta Kaso hindi ko naman gugustuhin na makarating dito yung nilalang dahil sumusunod sa akin. Alam kong may tungkulin kayong ginagampanan kaya nag-iingat din ako. Ayoko madamay kayo sa mga kilos ko. Tugon ni Manong Perto na mas lalong ipinagtaka ng dalawa. Manong, hindi malinaw. Ano bang nilalang ang humahabol sa'yo kagabi? Bakit nag-alangan kayong dumiretso dito? Sabi naman sa inyo kapag kailangan ng tulong, pumunta ka dito sa bahay. Handa naman kaming tumulong. Aswang ang humabol sa akin dito. Ang totoo niyan, ginabi ako sa pag-uwi tapos napadaan ako sa isang bahay. Narinig ko yung sigawan Tunog na nangangailangan ng tulong kaya lumapit ako. Kaso nga lang nabiktima na ng aswang yung pamilya matapos nun hindi na malis sa isipan ko ang kaganapan. Natakot ako na duwag kaya tumakbo ko Habang nasa kalagitnaan ng daan papunta rito para humingi sana ng saklolo sa inyo, napansin ko na sumunod yung nilalang. Naisip ko na lumis ang daanan. Naligaw pa sa gubat para takasan ng halimaw. Sa kabutiang palad nakaligtas naman pero ito nga punit-punit yung damit, marami pang galos. Napabuntong hininga si Tatang Dido nang hinayang sa pagkakataon na mapuksa ang aswang na sumalakay. Naku Manong, yun sana ang tamang oras para mapuksa natin ang aswang. Kaso niliis nyo pa ng daanan Pero hindi bale, nauunawaan ko naman ang punto nyo. Darating din ang araw na makikita natin muli ang nilalang na yan. At kapag nangyari, hindi ako magsasayang ng segundo. Nga ho pala, saang bahay nyo nakita ang pambibiktima? Doon lang sa kabilang barangay. Yung nag-iisang bahay sa dulo ng maisan. Mga batang nabungaran ko pati isang ina. Duguan lahat. Kung hindi binalikan ng aswang, sigurado akong buhay pa ang mga yon. Kalmot lang naman ang inabot Yun nga lang, hindi natin alam.
Siguro tatang, hayaan niyo po akong tumulong. Pupuntahan ko yung bahay na sinabi ni Manong Perto. Alamin ko po kung anong nangyari. Mas mabuti pa nga anak. Pagkatapos ng agahan umalis ka. Magsalo muna tayo sa mesa. Pag-usapan natin ang ibang bagay tungkol dito. Kagaya ng nabanggit, habang nasa pagkainan, nag-usap ang mag-ama kasama si Manong Perto. Plinano kaagad ang gagawing hakbang para saklolohan ang pamilyang biktima. Nahuli man, pero tinitiyak na pagbabayarin ang sinumang aswang na sumalakay. Pagkatapos ng kainan, lumakad na si Patrick patungo sa kabilang barangay. Pagdating sumalubong kagad ang tagpong kumpulan ng mga tao sa tabi ng daan. Walang ibang pinag-uusapan kung hindi ang nangyaring pambibiktima. Ayon sa narinig na usapan, nakaligtas naman ang pamilya at kasalukuyang nagpapagaling sa tahanan ng isang manggagamot. Naroon ito sa kabilang bayan. Matapos makiusisa sa usapan, dumiretso si Patrick sa tahanan ng biktima. Maraming magsasaka sa puntong iyon, abala sa kani-kanilang gawain. Unang sinuri ni Patrick ang paligid. Malayo sa ibang kabahayan ang tahanan. May bakas ng kalmot ang bahagi ng bintana. Sira ang pintuan na parang puwersahang binuksan. Hanggang sa isang lalaki ang lumapit sa kanya. Iyo, antingero ka rin ba kagaya ng nauna sa'yo? May dumating dito kanina. Nagtatanong tungkol sa nangyari. Ang sabi manunugis ng aswang. Nangalap pa ng impormasyon para makatulong. Ikaw din ba? Hindi po. Napadaan lang po ako sa lugar tapos narinig ko yung usapan eh. Gusto ko lang pong malaman yung nangyari kaya ako nandito. Totoo po ba talaga? May aswang dito? Ay naku, sinabi mo pa iho. Itong lugar payapa kung titignan sa umaga. Pero delikado pagsapit ng gabi. Takip silim pa nga lang, nakauwi na kaming lahat eh. Ilang beses nang sumalakay ang aswang, walang pinipili. Mambibiktima talaga kahit nasa loob o labas man ng tahanan. Tignan mo yung nangyari sa pamilya, nakakaawa. Sinabihan namin na lumipat na lang ng ibang lugar. Pero ayaw. Yan tuloy. Yan ang nangyari sa kanila. Kumusta naman po yung pamilya? Balita ko mga bata yung kasama tapos yung ina, malala daw po yung sugat. Dinala sila sa kabilang bayan. May manggagamot dun eh. Ang nabalitaan ko naagapan na. Hindi malubang tinamo kaya sa awa ng Diyos ligtas. Yung aswang po may ideya ba kayo? Baka nakita nyo na o nakilala. Bagyang lumapit ang matanda sa kanya. Binulong ang kasagutan. Ilang beses ko nang nakita. Hindi ako sigurado kung siya ba talaga yung aswang na sumalakay sa pamilya. Pero malakas ang kutob ko na aswang yun. Intayin mo mamayang hapon. May magagawin na isang lalaki dito sa sakahan. Madali mong makikilala kasi matangkad. Patpati ng pangangatawan. Nakasalamin. Tapos malakas magsigarilyo. Tatayo siya dyan malapit sa pastulan ng kalabaw. Antayin mo. Tumango si Patrick. Kinausap pa ang magsasaka. Makalipas ang ilang sandali ay nagpaalam na rin. Pagdating ng tahanan, ibinalita sa ama ang nakuhang impormasyon. Kung ganun man, matagal na palang minamanmana ng aswang ang pamilya. Mamayang hapon ka mo. Ako mismo ang pupunta doon mamaya. Malalaman natin yan. Pagsapit ng hapon, magkasamang nagtungo ng sakahan ang mag-ama. Si Tatang Dido lang sana kaso nagpumilit si Patrick. Hindi makatiis, lalo na't bitbit ng ama ang itak. Hindi makapaghintay na masaksiyan ang magaganap na sagupaan. Pagdating, wala pa ang nasabing tao. Nag-antay sila ng ilang oras. Kagaya ng sinabi ng magsasaka, madali nilang nakilala ang lalaki. Ayon sa deskripsyon na ibinigay, sa dulo ng saka nito nakatayo. Sa kabila sila nakapwesto. Malayo ang distansya pero damang-dama ni Tatang Dido at nang tangan ang presensya. Ilang ulit pang sinuri para makasigurado. Tatang, siya yun ano?
Hindi po ba natin lalapitan? Ang kapal ng mukha magpakita pagkatapos mambiktima dito sa lugar. Hindi ako sigurado, anak. Sa pagkakalam ko, hindi na bumabalik sa lugar ang aswang kapag tapos ng mangbiktima. Parang may ibang sadya ang isang yan eh. Hindi pa malinaw sa nararamdaman kong enerhiya mula sa kanya. Kung ano man ang bagay na yon, hindi siya magtatagumpay. Haharangin natin siya bago mangyari. Upang hindi mahalata ang kanilang kilos, nagpresentang tumulong sa magsasakang nakausap si Patrick. Makalipas ang ilang oras, nagsiuwian ng lahat, maliban kina Tatang Dido na dali-daling sinundan ng lalaki. Habang binubuntutan ang estranghero, napansin sila makalipas ang ilang sandali. Kaagad na alerto, dali-daling gumawa ng hakbang upang makawala. Paulit-ulit na lumihis ng daan hanggang sa tuluyang naglaho sa paningin nila Tatang Dido. Huminto ang mag-ama sa kalagitnaan ng kagubatan. Kahit saang direksyon tumingin, hindi na tanaw ang lalaki. Isa pa, madilim na ang paligid. Paano yan ngayon, Tatang? Saan natin hahanapin yung isang yun? O maghihintay na naman tayo bukas sa sakahan? Hindi na kailangan mag-intay ng panibagong araw. Nandito lang yan sa tabi-tabi, anak. Talasan mo ang paningin. Gabi na, paniguradong kikilos ang halimaw. Galugarin natin ang buong lugar. Hindi tayo uuwi nang hindi yan nahanap. Huwag kang lumayo para maprotektahan kita kung sakali. Walang nakakaalam kung ano ang susunod na kilos ng nilalang na yan. Sige po. Mas mabuti na ring mahanap natin at mapuksa para hindi na madagdagan yung biktima. Sinimula ng mag-ama ang paghahanap sa aswang. Bawat dulo ng kagubatan ay hinagilap, subalit walang nakita. Walang katao-tao, walang bahay, kung kaya't nahirapan sila. Hindi rin nagbigay ng senyales ang tanga na mutya. Makalipas ang ilang oras, napagpasyahang bumalik na lamang sa dinaanan. Madaling araw na. Ay nako, umuwi na nga lang tayo. Talagang kakaiba yung aswang na yun ah. Pinapahirapan tayong hanapin siya. Marunong. Di bueno, babalik tayo sa sakahan para abangan uli ang muling pagpapakita ng lalaking yan. Wika ni Tatang Dido. Tumango na lang din si Patrick. Binaybay ang daan pabalik ng tahanan. Subalit sa kalagitnaan, narinig nila ang sigawan mula sa kabayan. Dali-dali silang lumapit upang sumaklolo. Pagkarating sa lugar, walang ibang salitang namutawi sa bibig ng mga tao kung hindi aswang. May aswang! Yung anak ko buntis sinaswag nila! Tulungan nyo kami! Wika ng isang manang. Nabuhat-buhat pa ang paslit na po. Palabas ng tahanan habang inaalalayan ang babaeng nagdadalang tao. Kagad tumulong si Patrick. Dinala ang mag-ina sa kalapit na tahanan. Samantala dumiretso si Tatang Dido sa loob ng bahay. Sinuring mabuti ang loob. Nakita ang bakas ng kalmot sa bubong. Tagpi-tagping nipa lang kaya madaling nasira. Nang wala nang ibang napansin, lumabas upang doon naman tumingin. Tatang, may napansin ako. Gumagalaw sa bahaging yun. Anino lang yung nakita ko, Tatang. Kaya hindi ako sobrang sigurado. O sige, susundan ko. Dumito ka muna, bantayan mo yung buntis ha. Samahan mo sila. Kunin mo ang bagay na to. Gamitin mo lang kapag kinakailangan. Wika ni Tatang Dido. Sabay abot ng balisong sanak. Pagkatapos ay dali-daling sinundan ang dinaanan ng nilalang. Bumalik si Tatang Dido sa kagubatan. Sa puntong ito ay may bakas ng nilalang sa paligid. Tinalasan ang paningin at pang-amoy upang masundan ang samyu ng halimaw. Hindi siya nagkamali ng pagkilala. Parehong-pareho ang amoy ng estranghero sa sakahan at ngayon. Hinugot na ang itak. Naganda sa posibleng paglitaw. Habang humahakbang ay siya namang paglakas ng alingasaw.
Hindi na rin maperme ang tangan, maging ang hawak na patalim. Naglalabas ng may hinang malakuryenteng puwersa. Huwag ka nang magtago. Nasundan na kita eh. Mas mabuti pang lumabas ka na at magharap tayo. Nabiktima mo na ang pamilya doon sa taniman. Kagabi pa lang yon. Tapos eto na naman. Naghahanap ka na naman ng dadalihin. Talagang hayok ka sa laman ng tao, no? Halika dito, ako ang harapin mo. Wika ni Tatang Dido habang tumitingin sa paligid. Kaagad niyang sinulyapan ang mabilis na kilos ng isang anino. Paulit-ulit ito. Namalayan na lang ni Tatang na nagdurugo na ang balikat. May bakas ng kalmot. Hindi naman siya nasaktan o nakaramdam ng hapdi. Aba, ayos ganyan ka talaga kaduwag, ano? Puro katago. Puro nakaw ng atake. Lumabas ka dyan. Magharapan tayo. Isang uri ng halimaw pero duwag. Malakas lang ang loob mo sa mga taong walang kalaban-laban. Ngayong may naghahamon sa'yo, nababagang sungay mo. Tinalasan ni Tatang Dido ang paningin. Madilim ang paligid. Hindi madaling maaninag ang mga bagay-bagay. Ilang sandali pa, may puwersang bumangga sa kanya. Natumba ang matanda pero kagad bumangon. Sinundan pa ito ng sunod-sunod na pagkalmot. Akala mo siguro madadaan ako sa ganyan, ano? Magdamag mo man akong kalmutin, hindi ako mamamatay. Nagpatuloy sa mabilisang atake ang nilalang. Pinag-aralang mabuti ni Tatang Dido ang galaw nito. Hanggang sa nakakuha siya ng pagkakataon. Pagkabuelo ng atake ng nilalang, hinawakan niya ang kamay nito. Buong puwersang sinikmuraan. Tumilapon ang nilalang. Gulat na napatingin sa kanya. Mas lalong tumindi ang galit nito. Umangil ng napakalakas. Sumunggab kay Tatang Dido at kinagat ang matanda. Nang makasampa sa likuran ni Tatang Dido, hinawakan ng matanda ang ulo ng aswang. Buong puwersang binalibag sa lupa. Kasunod nito ay ang paghampas ng itak. Nakailag ang nilalang. Gumanti ng pagsalakay. Sa puntong iyon ay medyo nahihirapan na si Tatang. Tanging pagdepensa lamang ang ginagawa. Ayos din ang isang to, mautak. Alam na alam ang gagawin. Wika ni Tatang Dido sa sarili. Hanggang sa biglang huminto sa pag-atake ng nilalang. Nakatayo lang ito sa kanyang harapan habang nakatitig ng masama. Oh, ano ginagawa mo? Bakit bigla kang tumigil dyan? Kung kailan nakakalabang ka na, saka ka pa uminto. Huwag mong titigan yung itak ko. Alam mong hindi ko pa nilalabas ang totoong katangian niyan. Hindi nakaligtas sa kanya ang paulit-ulit na pagsulyap ng aswang sa hawak na itak. Ilang sandali pa. Unti-unti nang dumadaloy ang enerhiya sa patalim na hawak ng matanda. Mababakas sa mukha ng nilalang ang labis na pangamba. Marahang umaatras ang nilalang. Alam na ni Tatang Dido ang ganitong gawain. Bumuelo ng pagtalon ang nilalang. Kaso nga lang sa isang iglap, bumulusok si Tatang Dido papunta sa nilalang. Isang matinding liwanag ang pumalahaw sa kadiliman ng gubat. Ang sumunod na kaganapan, nakatagos na ang itak ni Tatang Dido sa katawan ng aswang. Humandusay ang nilalang. Kitang-kita kung paanong umuusok ang buong katawan nito. Masyado kang nadala sa pakikipaglaro ko. Ay talagang humihinga ka pa, ha? Umaasa ka bang mabubuhay ka pa? Huwag ka nang lumaban. Mamamatay ka na din eh. Hayaan mo na, bumitaw ka na. Matapos magsalita ng matanda, tuluyan ng nalagutan ng hininga ang aswang. Ayan, tumigil ka na din. Mula sa pagkakataong ito, wala ka nang mabibiktima. Ilang buhay na yung pinerwisyo mong nilalang ka. Ang daming inosenteng nadamay dahil sa mga kagaya nyo. Ay naku, hindi ko kayo maintindihan. Matapos magsalita ni Tatang Dido, muli niyang ginamit ang itak.
Nag-usa ng orasyon at binaon sa katawan ng nilalang. Dahan-dahang natupok ang katawan nito hanggang sa tuluyang naging abo. Bumalik si Tatang Dido sa kabahayan kung saan sinaklolohan ang pamilya ng isang buntis. Unang sumalubong ang anak na si Patrick. Bahagya ng maliwanag ang paligid dahil madaling araw na. Kumusta po, Tatang? Ayos lang po ba kayo? Yung aswang po ba nahuli nyo? Lahat kami nag-aantay. Hindi maiwasang mag-alala. Ang tagal nyo po kasing bumalik eh. Tanong ni Patrick. Dali-daling itinago ni Tatang Dido ang bakas ng kalmot sa balikat. Masyadong mautak yung alimala. Nahirapan akong lumaban ng una. May taglay din na pambihirang kakayahan kaso nang tumagal hindi rin naman uubra yan. Yung mga tao dito, kumusta naman? Wala na bang ibang nagparamdam habang wala ako? Yung buntis at bata, ayos lang ba sila? Wala naman po nagparamdam. Maayos din po yung lagay nila. Hindi napuruan kasi napansin kagad yung aswang eh. Nagtanong sila tungkol sa atin kung sino daw tayo. Pero wag kayong mag-alala. Naging maingat naman po ako sa pagsagot eh. Sinigurado ko na makikilala lang tayo bilang normal na mamamayan. Sinabi ko lang na maangaso. Napadaan sa lugar at sumaklolo nang marinig yung sigawan nila. Naniwala naman sila, Tatang. Iho, yan ba yung tatay mo? Hindi ko alam kung ano nangyari sa lakad mo Pero kung ano man ang kalabasan nun, maraming salamat. Salamat sa pagtulong. Kung hindi kayo dumating siguro, patuloy pa rin yung pananalakay ng mga yan dito eh. Wika ng magsasaka. Ito rin ang nakausap ni Patrick nung unang beses na sumadya sa lugar para alamin ang nangyari. Siya po pala yung pinagtanungan ko nung nakaraang araw. Siya rin po yung nagbigay ng impormasyon tungkol sa aswang. Wika ni Patrick sama. Ganun ba? Manong, magandang araw sa'yo Mabuti naman at maraming gising ng sumalakay ang nilalang. Hindi nagtagumpay sa pambibiktima kasi maraming lumapit Ganyan ho talaga kami rito. Wala kasing ibang maaasahan kundi kami-kami lang. Malayo pa yung ibang bahay. Wala ni isang marunong makipaglaban sa nilalang. Kaya kapag merong nagtatangka, gigising kaming lahat para pagtulungang itaboy. Swerte na nga lang ngayon kasi may mga dumaang anghel kayong dalawa. Malaki ang naitulong nyo sa gabing to O siya, tumuloy muna kayo sa bahay, magkape tayo. Pinaunlakan nila ang imbitasyon ng matanda. Nakipag-usap habang humihigop ng mainit na kape. Pampalipas ng oras. Nang sumikat na ang araw, nagpaalam na si Tatang Dido at Patrick. Hinatid pa sila hanggang sa daan. Pagdating sa tahanan, napabuntong hininga si Tatang Dido. Para sa kanya, isa sa malulupit na laban ang nangyaring sagupan. Ibinalik na rin niya sa pagkakasabit ang ginamit na itak, matapos malinis at madasalan. Tatang, sayang. Hindi ko nakita yung aktual na paggamit nyo ng itak. Sabi nyo pa naman, magiging mas malupit ang laban kapag nasama ang itak at ang mutya. Parehong may kapangyarihan ng kidlat, no? Ang angas siguro ng kombinasyon ng dalawa. Nakuryente po ba yung aswang? Hindi lang basta kuryente. Hayaan mo sa susunod sasama kita. Pero bago yon, kailangan muna kitang maturuan ng ilang pandepensa para kung sakaling magkaaberya alam mo ang gagawin. Sa tamang panahon, anak, wala rin namang ibang susunod sa akin Ikaw din ang magmamana na magamit na to. Wika ni Tatang Dido. Matapos ng kaganapan, unti-unting itinuro ng matanda ang lahat ng kaalaman sa anak. Hanggang sa dumating ang dapit hapon, ipinamana ang lahat ng gamit. Si Patrick ang nag-ingat sa lahat. Isinabuhay ang lahat ng itinuro ng ama. Ipinagpatuloy ang kasaysayan ng angkan. Gamitin ang tangan upang tumulong sa nangangailangan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Kokoy. Taong 1985, Davao. Laki sa Maynila si Kokoy.
Marangya ang kanilang pamumuhay na halos wala na siyang mahihiling pa. Simula pagkabata, hinahangaan ang kanyang ama na isang sundalo. Tay, kagaya ng palagi kong sinasabi sa inyo, paglaki ko, gusto kong maging sundalo kagaya mo. Wika ni Kokoy. Talaga ba, anak? Dapat ngayon pa lang sanayin na kita. Tugon ni Peter, ama ni Kokoy. Sige po tay, gusto ko po yan. Sanayin niyo po ako. Aba, ano yung pinag-uusapan nyo? Mukhang seryoso kayo ah. Wika ni Esmeralda, nanay ni Kokoy. Wala naman po, Nay. Sinabi ko lang po kay tatay yung gusto kong maging paglaki ko. Lumipas ang maraming taon. Lumaki si Kokoy sa isang masayang tahanan. Kahit abala sa pagiging sundalo si Peter, sinisigurado niyang mabibigyan ng oras ang pamilya. Si Esmeralda naman ay isang mapagmahal na ina. Siya ang gumabay at nag-aruga kay Kokoy araw-araw. Masinop siya sa bahay. Masarap magluto. Kaya naman tuwing hapunan laging sabik ang pamilya na magsalo-salo sa pagkainan. O siya, tapos na ang laro nyo. Magugas na kayo ng kamay, kakain na tayo. Opo, Nay, gutom na ako eh. Ano po bang ulam natin? Eh di yung paborito mo, adobo. Masaya at puno ng halakhak ang kanilang hapagkainan. Kwentuhan ng mga pangyayari sa maghapon. Asara ni Kokoy at ng kanyang ama at ang malambing na pagsaway ni Esmeralda. Ganito palagi pagsapit ng gabi. Sa kabila ng marangyang pamumuhay nila sa Maynila, itinuturo ni Peter at Esmeralda kay Kokoy ang kahalagahan ng kasipagan at respeto sa kapwa. Hindi nila hinayaan na lumaking sunod sa luho ang kanilang anak. Sa halip, tinuruang maging masipag sa pag-aaral at matuto sa sariling sikap. Anak, palagi mong tatandaan, hindi lang pera ang sukatan ng tagumpay. Makikita yan sa pagiging mabuting tao. Opo, Tay. Sa murang edad, natutunan ni Kokoy ang halaga ng pamilya at pangarap. Sigurado siya isang araw, magiging sundalo kagaya ng ama. Ipagmamalaki rin siya ng pamilya. Isang gabi habang nag-aabang sila Esmeralda sa pagkainan, dumating ang isang sundalo na may dalang masamang balita. Pasensya na ho kayo pero si Manong Peter namatay sa engkwentro eh. Huminto ang mundo ni Esmeralda. Nanghina ang tuhod dahil sa balita. Si Kokoy naman ay hindi kagad nakapagsalita. Nakatitig lamang ito at tila pilit na inuunawa ang narinig. Anong ibig mong sabihin? Hindi totoo yan. Babalik si tatay. Babalik pa po siya dito. Tuluyang bumagsak si Esmeralda sa sahig. Humahagulgol. Habang si Kokoy ay nanatiling nakatayo. Tuliro at hindi makapaniwala. Ilang oras siyang hindi umimik. Umaasang isang masamang biro lang ito. Ngunit nang dumating ang kabaong ng ama, sa kanya tuluyang naintindihan ang katotohanan. Dumating ang maraming kaibigan ni Peter. Ngunit kahit gaano karami ang dumalo, hindi nito napunan ang lungkot na nararamdaman ni Kokoy. Anak, Kokoy, kailangan mong maging matatag ha. Kailangan mong tanggapin wala na si tatay. Hindi ko po kaya, Nay. Paano po tayo? Magmula noon nagbago ang buhay ni Kokoy. Ang dating masayang tahanan ay napalitan ng katahimikan. Ang hapagkainan na puno ng tawanan, ngayoy may puwang na kailanman ay hindi mapupunan. Ngunit sa kabila ng kalungkutan, isang bagay ang nanatili sa puso ni Kokoy. Ang pangarap niya. Hindi lamang para sa sarili, kundi para ipagpatuloy ang sinimula ng ama. Matapos ang libing ni Peter, nagpa siya sa Esmeralda na umuwi sila mag-ina sa probinsya
sa lugar ng Davao. Wala na silang ibang maaasahan sa Maynila. Hindi naging madali ang pag-alis. Bawat sulok ng kanilang bahay ay puno ng alaala ng asawa. Habang nasa biyahe, tahimik lang si Kokoy, nakadungaw sa bintana ng bus. Pinagmamasdan ang mga nadadaanan nilang lugar. Malayo ito sa magagarang gusali ng Maynila. Puro puno, malawak na palayan at mga simpleng bahay ang makikita. Pagdating nila sa maliit na baryo, sinalubong sila ng ilang kamag-anak. Dito nakatira ang kanyang tsuy na si Ronald, na matagal nang naninirahan sa probinsya. Esmeralda, Kokoy, ay mabuti na lang nakarating kayo dito. Hala, sige, halika. Pasok kayo, pasok. Nagpatuloy sila sa loob ng bahay. Isang simpleng kubo na gawa sa kahoy at pawid. Malayo ito sa dating bahay nila sa Maynila, pero mainit ang pagtanggap sa kanila. Hindi naging madali ang buhay ni Kokoy sa probinsya. Sa Maynila, sanay siya sa marangyang buhay. Dito ay kailangan niyang matutong mamuhay ng simple. Kailangan niyang mag-igib ng tubig, tumulong sa pagtatanim, gumising ng maaga para pumasok sa paaralan na ilang metro ang layo mula sa kanilang bahay. Anak, naiintindihan ko ha. Mahirap para sa iyong bagay na to. Pero kailangan natin magsimula uli. Sa eskwelahan, hindi rin naging madali ang pakikibagay ni Kokoy. Karamihan sa kanyang mga kaklase ay lumaki sa hirap. Hindi nila matanggap kagad ang isang bagong bata na nagmula pa sa Maynila. Siya yung bagong dating, di ba? Yabang oh. Laki daw sa syudad. Tignan natin kung kaya niya yung buhay dito. Narinig ni Kokoy ang sinabi ng mga kamag-aral, pero hindi na lamang sumagot. Sa halip ay pinagpatuloy ang paglalakad patungo sa upuan. Dumaan ang mga buwan. Unti-unting natutunan ni Kokoy ang buhay sa probinsya. Napilitan siyang maging matibay at masikap. Kung noon ay sanay na may nag-aasikaso sa kanya, ngayon ay natutunang magbanat ng buto. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, natutunan niyang mag-araro kasama ang tsuin. Natutunang mag-igib ng tubig sa poso at mag-ani ng gulay kasama ng ina. Isang araw habang nagpapahinga, kinausap siya ni Ronald. Kokoy, mahirap ba dito sa probinsya? Opo, tito, pero natututunan ko ng mahalin yung buhay dito. Alam mo minsan, ang hirap ay hindi parusa, kundi pagsubok para mas tumibay tayo. Sa puntong ito, unti-unting nagbago ang pananaw ni Kokoy. Handa nang harapin ng buhay sa probinsya. Isang hapon habang pauwi si Kokoy mula sa paaralan, nadaanan niya ang isang bakanteng lote kung saan may batang lalaki na abala sa pagsisibak ng kahoy. Mukhang magkasing edad sila at halatang sanay sa mabibigat na gawain. At dahil gusto niyang makihalubilo sa mga taga roon, lumapit siya at nakipag-usap. Magandang araw. Kumusta ka? Tumigil ang lalaki sa ginagawa nito at humarap sa kanya. Bago ka lang dito? Jeff ang pangalan ko. Oo, kakalipat lang namin ng nanay ko galing sa Maynila. Kaya pala mukhang di ka sanay sa buhay dito. Mahirap dito sa probinsya, pero masaya naman. Tama ka dyan. Ibang-iba sa dati kong buhay. Pero unti-unti ko namang natututunan. Napangiti si Jeff. Inabot ang kamay niya para makipagkilala. Ayos, kung gusto mo, tuturuan kita ng ilang bagay tungkol sa probinsya. Sige pare, maraming salamat ha. Mula noon naging matalik na magkaibigan sina Kokoy at Jeff. Magkasama silang pumapasok sa paaralan, naglalaro sa bukid, natutong mangisda sa ilog. Itinuring silang magkapatid na mga tao sa baryo. Habang nakaupo sila sa ilalim ng punong mangga, napag-usapan nila ang kanilang mga pangarap. Kokoy, anong pangarap mo? Gusto ko maging sundalo kagaya ng tatay ko.
Napatango si Jeff. Halatang humanga sa determinasyon ni Kokoy. Ang galing ah. Balang araw sigurado ako matutupad mo yan. Napangiti si Kokoy. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, pakiramdam ay unti-unting natatagpuan ang bagong tahanan. Hindi lang sa baryo, kundi sa mga tao na nagiging kaibigan. Kaso nga lang kasabay ng lahat ng ito, meron siyang kakaibang bagay na napapansin. Ang mga hayop sa paligid, masyadong malapit sa kanya. Madalas niyang napapansin, ang mga baka at kalabaw, maging ang mga kambing ay palaging nakatitig sa kanya. Lalong-lalo na sa tuwing dumadaan sa bakuran ng kapitbahay. Meron pang pagkakataon, isang kalabaw ang ayaw umalis sa kanilang tahanan hanggang siya na mismo ang lumapit at hinaplos ito. Isang araw habang nagigib siya sa poso, lumapit si Jeff at napansin ang kakaibang nangyayari. Kokoy, napansin mo ba yun? Parang malapit sa'yo yung kalabaw ah. Oo nga eh. Parang gusto kong sundan kahit saan ako magpunta. Alam mo, bihira mangyari yan ha. Dito sa baryo, may mga matatanda na nagsasabi, kapag yung mga hayop lapit ng lapit sa isang tao, baka meron siyang kakaibang kakayahan. Napakunot ang noo ni Kokoy. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Jeff. Pero may isang bagay siyang sigurado. Pakiramdam niya, naiintindihan niya ang mga hayop sa paligid. Hindi man sa salita, pero meron siyang koneksyon sa kanila. Nang gabing iyon, habang nakaiga siya sa papag at nakatingin sa kisame, bigla niyang naalala ang ama. Tay, ano po kayang ibig sabihin nito? Wika niya sa sarili, bago tuluyang makatulog. Kinabukasan habang naglalakad sa palayan, lumapit sa kanya ang isang matandang lalaki, si Mang Lorenzo, albularyo sa kanilang baryo. Kokoy, may napapansin ako sa iyo ha. Alam mo ba ang ibig sabihin niyan? Nagkatinginan si Kokoy at Jeff. Hindi pa man alam ni Kokoy ang kasagutan, pero ramdam niya, may malalim na kahulugan ang nangyayari. Ano pong ibig niyong sabihin, Mang Lorenzo? Hindi lahat ng tao merong koneksyon sa mga hayop. Ikaw kakaiba ka. Ibig niyo pong sabihin, may kakayahan si Kokoy? Napangiti ang matanda. Noon pa man, may ilang tao nang ipinanganak na may kakayahang makaramdam at makaunawa sa nilalang ng kalikasan. Mga hayop, halaman, maging ang mga bagay na hindi natin nakikita, yan ay regalo mula sa amang may likha. Ha? Paano po nangyari yun? Wala naman akong ginagawa ah. Kusa silang lumalapit sa akin eh. Likas sa iyo ang katangian. Hindi magtatagal. Mauunawaan mo din ang lahat. Hindi makapagsalita si Kokoy. Hindi niya kailanman inisip na may ganitong bagay na mangyayari sa kanya. Ano pong ibig sabihin nun? Manggagamot siya? Hindi lang basta manggagamot. Ang isang tunay na pinagpala, tagabalanse ng enerhiya sa paligid, tagapamagitan sa mundo ng mga tao, kalikasan, nilalang at mga elemento. Siguradong meron din siyang kakayahan na manggamot. Sa isip ni Kokoy, hindi niya alam kung matutuwa o matatakot sa bagong natuklasan. Dito niya din lubusang napagtanto. Magmula nang dumating siya sa baryo, may kung anong puwersang nagtutulak sa kanya upang matuklasan ang tunay na pagkatao. Pero, paano ko po malalaman yung lahat? Paano ko po malalaman kung totoo? Darating ang tamang panahon, Kokoy. Kapag dumating ang pagsubok, ikaw mismo ang makakatuklas. Magmula noon hindi na maalis sa isip ni Kokoy ang sinabi ng matanda.
Isang hapon habang naglalakad si Kokoy sa likod ng tahanan, napansin niya ang isang puno ng mangga na hitik na ang bunga. Naingganyang umakyat upang kumuha ng ilang hinog na mangga. Sanay na siya sa ganitong gawain, kaya mabilis siyang nakarating sa isang malaking sanga. Habang abala sa pagpitas ng mangga, bigla siyang nakarinig ng kakaibang tunog. Parang nagmumula sa ahas. Nang lumingon ay nanglaki ang mga mata. Sa hindi kalayuan, may isang malaking ahas na kulay ginto na nakapalubot sa isang sanga. Ang mga mata, may kakaibang liwanag at ang katawan nito, kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw. Sa halip na matakot, hindi gumalaw si Kokoy. Parang may nagsasabi sa kanya na huwag matakot at huwag tumakbo. Kokoy, matagal na kitang inaantay. Napatigil si Kokoy. Kunot noong tinitigan ang ahas. Anong ibig mong sabihin? Sino ka ba? Dahan-dahang gumalaw ang ahas at mula sa bibig nito, may iniluwa na isang lumang kwintas. May palawit na bato sa gitna. Ang bato ay kumikislap na kulay asul at ginto. Tagapagbantay ng kalikasan. Nagbibigay kagalingan. Yan ang misyon mo, Kokoy. Inabot niya ang kwintas. Nang dumampi ito sa kamay ni Kokoy, may malakas na liwanag na bumalot sa paligid. Teka, ano to? Anong nangyayari? Habang suot ang kwintas, may dumadaloy na kakaibang enerhiya sa katawan. Lumalakas si Kokoy. Naging malakas ang pandinig. Lalong luminaw ang paningin. Ramdam niya ang bawat galaw ng hangin sa paligid. Yan ang simbolo na dapat mapasayo. Pero mag-iingat ka. Kasabay ng lahat ng yan ay ang pagsubok sa pag-alaga sa gamit. Nawala ang ahas. Naiwan si Kokoy sa sanga ng mangga. Hawak pa rin ang kumikislap na kwintas. Ano ba yun? Ano bang sinasabi niya? Hindi ko naman maintindihan. Hinawakan niya ang kwintas at muling tumingin sa paligid. Dito niya unti-unting napapagtagpi ang mga pangyayari. Magbula sa kakaibang pakiramdam pagdating sa baryo, ang pagkausap sa kanya ni Manong Lorenzo, at ngayon, ang pagpapakita ng gintong ahas at pagbigay sa kanya ng gamit. Nung una ay hindi masyadong pinagtuunan ng pansin ang nangyari. Kaso nga lang ng mga sumunod na araw, patuloy ang paglakas ng kanyang katawan. Habang naglalakad sa palayan, naririnig niya ang mahinang yabag ng mga hayop kahit malayo pa ang mga ito. Ang tunog ng hangin, ang paggalaw ng mga dahon. Pakiramdam niya, alam na alam ang nangyayari sa buong lugar. Kasalukuyan siyang nagigib ng tubig sa poso. Napansin na may bumubulong sa kanyang isipan. Tinignan niya ang buong paligid kaso wala namang nakita. Pinakiramdaman. Napansin ang isang maliit na ibon na hulog mula sa sanga. Pilit na inaangat ang sarili pero mukhang may sugat sa pakpak. Lumuhod si Kokoy at marahang kinuha ang ibon. Hindi man maintindihan kung bakit, pero pakiramdam niya ay kailangan niya itong tulungan. Sa hindi may paliwanag na dahilan ay kusang gumalaw ang mga kamay. Hinawakan niya ang sugatang ibon. Uminit ang kwintas na suot niya. Ilang sandali pa, napansin niya na unti-unting bumabalik ang lakas ng sugatang ibon. Nagulat siya sa kaganapan. Napatingin sa mga kamay at sa kwintas na kumikislap ng bagya. Lumipad na ang ibon na para bang walang nangyari sa kanya. Teka, anong nangyayari? Nababaliw na ba ako? Hindi mapakali si Kokoy. Hindi niya alam kung sino ang dapat lapitan upang maipaliwanag ang nagaganap. Hanggang sa dumating ang pagkakataon, lumapit siya kay Mang Lorenzo. Mang Lorenzo, may gusto po sana akong itanong.
O sige, sabihin mo. Huminga ng malalim si Kokoy. Inilabas ang kwintas mula sa ilalim ng damit. Simula nang mapunta to sa akin, may mga nararamdaman akong kakaiba eh. Mas lumakas yung pandinig ko. Lumakas po yung pakiramdam ko. Tapos, parang meron akong kakayahan na magpagaling. Hindi na nagulat si Mang Lorenzo. Alam niya ang magaganap. Huwag kang matakot, Kokoy. Ang kapangyarihan na yan ay isang biyaya. Pero palagi mong tatandaan, sa likod ng kakayahan, may responsibilidad na dapat kang gampanan. Responsibilidad? Ano naman po yun? Tumingin si Mang Lorenzo sa malayo. Kagaya ng sinabi ko, biyaya ang pagkakaroon ng ganyang kapangyarihan. Pero kung iisipin mong maigi, parang biyaya at sumpa. Dahil maraming tao o elemento, maging ang mga nilalang ay magnanais na kunin yan sa'yo. Kaya mag-iingat ka, iho. Pero huwag kang mag-alala dahil hindi ka papabayaan ng tangan mo. Huling wika ni Manong Lorenzo. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong lumalim ang koneksyon ni Kokoy sa kalikasan. Habang naglalakad sila ni Jeff sa gubat upang maghanap ng hinog na bayabas. Kokoy, tignan mo to. Ang daming bayabas dito! Wika ni Jeff habang pumipitas ng bayabas sa isang mababang puno. Samantalang si Kokoy ay nakatingin sa paligid. Pilit pinakikiramdaman ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa lugar. Nakarinig siya ng tunog ng ahas. Kaso nga lang huli na ang lahat dahil natuklaw na si Jeff. Aray ko! Tulungan mo ko! Paglingon ni Kokoy, isang malaking itim na ahas ang nakapalupot sa paa ni Jeff. Lalapit na sana si Kokoy, pero nang matitigan ang anyo ng ahas, purong kulay itim, pula ang mga mata. Labis man ang takot na nararamdaman ni Kokoy, pero mas nababahala siya sa sitwasyon ng kaibigan. Ramdam niya ang pag-init ng tangan. Inilabas niya ito. Hinarap sa ahas. Biglang kumalas sa pagkakagapos ang itim na ahas at gumapang palayo. Kaso nga lang nang tignan niya si Jeff, nanginginig na ang kaibigan at bumubula ang bibig. Teka, Jeff. Anong gagawin ko? Walang ibang tao sa lugar. Kung tatakbo pabalik sa baryo para humingi ng tulong, siguradong mamamatay ang kaibigan. Kusang gumalaw ang mga kamay ni Kokoy. Inilapat niya ito sa mga sugat ni Jeff. Nang mga sandaling ito ay muling lumiwanag ang kwintas. Dumadaloy ang mainit na enerhiya mula sa kanyang tangan papunta sa kamay na ipapasa ito sa sugat ni Jeff. Dahan-dahang kumakalma ang kaibigan. Humihinga ng maayos. Kokoy? Anong nangyari? Napabuntong hininga si Kokoy. Hindi makapaniwala sa nagawa. Tama. Natulungan kita. Nagkatinginan ng dalawa at parehong hindi makapaniwala. Ngayon alam na ni Kokoy, hindi na matatakasan ang kapalaran. Hindi maintindihan ni Kokoy dahil magmula nang mailigtas niya si Jeff. Hindi naman ipinagsabi ang kaganapan pero kusang lumalapit ang taong baryo sa kanya upang mangingi ng tulong sa mga nararamdaman. Maraming tao ang napagaling sa pamamagitan ng kanyang kamay. Kasabay nito maraming tao din ang tumutuligsa. Kaso nga lang hindi nila masasapawan ang kakayahan at galing ni Kokoy. Tinanggap ng buong lugar ang katotohanan. May pambihirang kakayahan si Kokoy. Isang gabi habang nagpapahinga si Kokoy sa kanilang kubo, may dumating sa tahanan. Balisa ang angkan. Kokoy, tulungan mo kami, yung anak ko. Natuklaw ng ahas. Dala-dala ng mag-asawa ang kanilang anak. Isang batang lalaki na nasa 10 taong gulang
Nangingitim ang balat, namimilipit sa sakit. Unti-unti nang lumalamig ang katawan. Kagad lumapit si Kokoy upang tignan ang bata. Nang idampi ang kamay sa noo. Bagyang nakaramdam ng pagdadalawang isip si Kokoy. Ibang enerhiya ang nararamdaman. Mas mabigat. Mas malakas. Napatingin siya sa anino ng bata. May bumabalot na itim na enerhiya. Isang itim na usok na paikot-ikot sa anino nito. Teka, hindi to ordinaryong sakit ah. Parang may gustong kumuha sa kanya. Wika ni Kokoy sa sarili. Pasensya na ho kayo, hindi ko siya pwedeng gamutin. Nagulat ang mga magulang ng bata. Anong ibig mong sabihin, Kokoy? Tulungan mo yung anak ko. Ikaw lang ang may kakayahan na makapagligtas sa kanya. Nanginginig ang katawan ni Kokoy. Hindi ordinaryong lason o sakit ang tumama sa bata. Yang gawang kumapit sa kanya. At kung sakaling gagamutin niya ito, siguradong babalikan siya ng angkan. Kaso nga lang hindi niya rin kayang pabayaan ng pasyente. Napabuntong hininga si Kokoy at tumango. Sige, itali niyo siya. Siguradong manlalaban yan. Hindi nga nagkamali si Kokoy. Unti-unti nang lumalakas ang paggalaw ng pasyente. Nagwawala na ito. Hindi na nagsayang ng oras si Kokoy. Idinampi niya ang palad sa noo ng pasyente. Laking gulat ng lahat ng tao. Tumitirik ang mga mata ni Kokoy. Huwag niyo siyang gagalawin. Hayaan niyo lang si Kokoy. Kinakalaban niya ang salarin. Wika ni Manong Lorenzo. Dumating ito sa kanyang tahanan. Wala dito ang kaluluwa ni Kokoy. Kasalukuyan silang magkaharap ng nangyanggaw sa pasyente. Dumako tayo sa lugar ni Kokoy. Napunta siya sa madilim na kagubatan. May taong nakatayo sa harapan niya. Matangkad na lalaki na sobrang payat. Nanlilisik ang mga mata. Buwagag ang buhok habang nakatitig sa kanya. Masyado kang pakialamero, bata. Hindi ka dapat nangingialam sa ganitong usapin. Ano bang kailangan mo sa pasyente ko? Hindi mo kami maiintindihan dahil hindi mo naranasan na maubusan ng lahi. Hindi rin ako papayag na biktimahin mo yung pasyente ko. At sa palagay mo, paano mo ko pipigilan? Hindi naman ako yung pipigil sa'yo eh. Kung hindi yung kaibigan ko. Inilabas ni Kokoy ang kwintas. Laking gulat ng lalaki. Isang malaking gintong ahas ang lumabas mula sa likuran ni Kokoy. Walang pagdadalawang isip na pumulupot sa buong katawan ng lalaki. Unti-unting natutuyo ang buong katawan nito. Na tila ba hinihigop ng higanting gintong ahas ang kaluluwa. Ilang sandali pa. Bumalik sa ulirat si Kokoy. Kasabay ng lahat ng ito ay maayos na ang itsura ng pasyente. Ayos na. Nagamot na siya ni Kokoy. Pagpaingay niyo lang ng kaunti. Pwede niyo nang dalhin pa uwi. Malaki ang pagpapasalamat ng pamilya sa ginawa ni Kokoy. Nilisan nila ang lugar pagkatapos magpahinga. Nag-usap naman si Kokoy at Manong Lorenzo. Tatang, ano pong ginagawa niyo dito? Sinabi ko naman sa'yo eh. Hindi ka papabayaan ng iyong tangan. Magpapadala siya ng mga tao upang ikay magabayan at tulungan. Huwag ka mag-alala, Kokoy. Sa lahat ng pagsubok na mararamdaman mo, meron kang kaagapay. Merong tutulong sa'yo. Matapos ng kaganapan, ipinagpatuloy ni Kokoy ang tungkulin. Nanggamot ng maraming tao, tumulong sa kapwa. Hindi man natupad ang pangarap na maging sundalo, pero pareho lang din ang prinsipyo. Ang responsibilidad ng isang sundalo, bigyan ng proteksyon ang buong baryo. Ganon din ang ginagawa ni Kokoy. Binibigyan niya ng kagalingan, tinutulungan ang lahat ng mga kababaryo sa pamamagitan ng kanyang tangan
na pinamana ng kaibigan na gintong ahas. Sobrang malas na ba ng negosyo nyo mga kabayan? Or yung tipong kahit kompleto naman yung tulog mo, parang pagod ka pa rin. Madalas mga kabayan, hindi lang dapat kasi malinis yung physical na lugar, dapat hanggang spiritual. Ang tawag dito sa nasa harapan ko ay incenso candle for cleansing. Sinisindihan to ng 3 to 15 minutes sa umaga at sa gabi. Ang bisa ng incenso candle for cleansing, pang-cleanse ng lugar, pang-taboy ng negative energy para maganda yung pasok ng swerte at iwas sakit na bunga ng negative energy. Hindi ito regular candle mga kabayan ha. Specialized candle siya, insenso na ginawang kandila at nilagyan pa ng iba't ibang uri ng sangkap upang maging pang-cleansing. Pwede mo siyang sindihan sa negosyo, sa tahanan, sa kwarto, sa tambayan. Kung saan mo nararamdaman yung negatibong enerhiya, doon mo siya sisindihan mga kabayan. And if ever may magamit na kayo sa Lika merchandise, hindi nyo maipapangako na madadasalan o makakargaan araw-araw, pwede ka magsindi ng insenso candle. Basta galing sa Lika. Pagkasindi ng gamit, itatabi mo lang yung mga gamit doon mga kabayan, nakikleanse na siya, nakokonsagra, mas naaalagaan. Marami tayong version na pagpipilian, pwede yung regular version, yung can version, yung tea light version. Lahat naman yan mga kabayan ay specialized candles, lahat yan ay insenso, lahat yan may iba't ibang uri ng sangkap at lahat yan nariyan ang orasyon at guidelines. Kung interesado kayo sa insenso candle, makleanse ang lugar, i-visit nyo lang ang shop ng Lika Merchandise, mag-ingat sa mga scammers.